May mga gabing hindi buwan ang dahilan ng liwanag, kundi ang mga matang direktang nanlaso sa puso. May amoy na hindi pa bango, kundi ang halakhak na naghagod ng alak. At may balak na hindi sinasadya, pero tinadhana. Kung kapalaran ay alak, siguro sinasadya niyang laklakin ito para hindi ko na mapigilan ang sarili ko at para hindi ko na maikaila kung kanino ako sabog. Nagsimula ang lahat sa isang bungalow na bahay sa probinsya ng Batangas, kung saan mas malakas ang yakag ng lambanog kaysa sa tawag ng konsensya. Birthday ng pinsan ko at syempre hindi mawawala ang pulutan, tugtugan at inuman na hindi mo alam kung piyesta o reunion ng mga pusong may unfinished business. At doon ko siya nakita, si Johan. Nakatayo siya malapit sa mesa ng inuman. Nakaputing t-shirt na sakto lang ang yakap sa braso niyang parang ginawa sa gym ang paghinga. Simple lang yung itsura pero parang minamarket ang sarili sa impact. Ako naman si Alfred, license torpe na may self-proclaimed title na magaling lumandi sa isip, mahiyain sa personal. Pero bago ako makapag-react, siya na yung nag-react para sa akin. Re, tikman mo to. Pampabango daw ng pagkatao. Sabay abot sa akin ng baso at eto lambanog. At tiningnan ko siya. Tiningnan niya ako. Tapos sabay kaming tumawa. Hindi pa ako nalalasing pero yung ngiti niya, lasing na ako kaagad. Sarap no? Tanong niya. Sakto lang. Ikaw mas matapang. Sagot ko sabay iwas ng tingin kasi baka mahalataan niyang nagpa-flashback agad ako sa future naming kasal. Nagkwento siya tungkol sa heartbreak niya. Ako about sa pangarap kong maging at least once mahalin naman ng totoo. Biglang naging malalim yung inuman, parang dissertation na walang defense. Naputol nang biglang may tumugtog na drunk na videoke ng migraine. Sabay sabing, Alfred, sige na. Kantahan mo ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Sabi ko, bakla ka ba? Ngumiti siya at ang sabi naman niya, hindi. Pero pwede kitang isupport sa dream mo. Hala ka. Nalaglag ang puso ko sa monoblock. Habang kumakanta ako, na parang may sakit ang tono at puso, nakatitig siya sa akin na parang ako lang yung HD sa mundo niya at lahat malabo na. Pagkatapos ng kanta, nilapitan niya ako, malapit at delikado. Alfred, kapag may alak, may balak ka ba? Wika niya. Nabitawan ko agad yung hawak kong mani. Anong balak? Wika ko na kaswal. Ewan pero alam ko may plot twist itong gabing ito. Wika niya. At doon ko naramdaman, hindi lang ako tatamaan ng alak. Tatamaan ako sa puso ko. Alfred, game ka na bang lumandi? Tanong niya bigla. Hindi ako sumagot pero ngumiti ako.
At minsan ang ngiti, mas malakas pa sa oo. Pag sinabing kapag may alak may balak, hindi pala warning yun. Mission statement pala. Uminit ang gabi. Lumamig na ang hangin at ako. Hindi ko na sure kung lambanog ba ang tumatama sa akin o si Johan ni mismo. Nakaupo kami sa likod ng bahay, katabi ng tangkay ng tubig. At sa ilalim ng puno ng manggang saksi sa lahat ng katarantaduhan ng gabi. Tahimik muna, yung tipong katahimikan na hindi awkward. Yung tipong nag-aabang ng aminan. Alfred, basag niya. Tumingin ako. At eto, alam kong mali pero nagkatinginan kami. At ang sagot ko, bakit? Tanong ko na kunyari kalmado pero sa loob ko sumisigaw na, Lord, ready na ako sa dialogue. At ang sabi niya, ang pink ng tenga mo. Tapos ito, hinawakan pa niya yung dulo. At grabe, kinurot niya ng mahina. Yung playful pero may meaning. Yung birong may subtitle. Tapos sabi ko, lasing ka na. At ang sagot niya, hindi ah. Alam kong pink talaga yan. Lalo kapag kinikilig ka. Bigla akong napalingon at sa puno ng mangga, nasabi ko sa sarili ko, Kuya Puno, baka pwede ka na lang magsalita para sa akin. Tumawa siya. Ang sabi niya, ang cute mo, Alfred. Doon ako nasa mid sa laway ko, hindi sa mani, sa compliment. Paano mo nasabing cute ako? Lumapit siya ng konti. Kaunting-kaunti pero enough na para marinig ko yung hininga niya. At ang sabi niya, Ewan, basta kapag andyan ka gumagaan yung pakiramdam ko. Parang safe. At ayun, safe raw ako. Alam ba niyang hindi ako safety? Hazard ako kapag nai-in love. At syempre hindi ako papatalo. Sabi ko, ganon? Ikaw naman yung pag andyan parang hindi na ako lasing. Pero parang hilo pa rin. Wika ako. Humagalpak siya ng tawa. Yung tawang hindi mo mapipigilan, yung genuine, yung sobrang sarap pakinggan. Then biglang nagseryoso yung mata niya. Alfred, pwede bang hindi natin sayangin to? Wika niya. Yung alin? Sagot ko naman. Yung gabing to. Yung usapan, yung chemistry, yung mala science. Wika niya. At ito, tinapik ko siya sa braso niya na mahina. Yung tapik na may lambing at hindi nagre-reklamo. At ito, naging tahimik ng ilang minuto, then out of nowhere, inangat niya yung braso niya sa harap ko. Sabay tayo, shot. Yung totoong shot ay hindi yung may halong iwas. Wika niya. Tinignan ko siya. Hindi ko alam kung baso yung tinitingnan ko o siya. Pero tinaas ko rin yung akin. At ito sabay. Nagtagpo yung baso namin. At parang hindi babasagin ang tumunog, kundi ang pader na matagal nang nakaangat sa dibdib ko. Ininom namin, same time, same tapang, same pag-amin na walang salita. Pagbaba ng baso, ngumiti siya. Alfred, may balak na ata talaga ako. Wika niya. Anong balak mo? Wika ko naman. Lumapad ang ngiti niya, sabay sabi ng alamin sa susunod na episode, syempre. Tinulak ko siya sa balikat. Sabi ko, gago ka. Sabi ko na kinikilig ka. Turo niya sa tenga ko. Oo, pink na naman. Sa unang pagkakataon, di ko na tinago. Kung may instrumento yung pag-ibig, baso ang amin. Alak ng tono at kabog ng dibdib ang beat.
Dahil pagkatapos ng clink na yon, parang may invisible contract kaming pinirmahan na hindi na kami uurong. Andiyan pa rin kami sa ilalim ng puno ng mangga pero iba na yung hangin. Hindi na yung preskong simpleng probinsya breeze, kundi yung may pahiwatig na may mangyayari. Kinikilig ka pa rin? Tanong niya. Pinanganak akong ganito. Huwag ka. Wika ko. Depensa ko naman sabay inom para may dahilan para umiwas ng tingin. Alam mo Alfred, ang gaan mong mahalin. Wika niya. Ha? Bakit? Wika ko. Hindi ka trying hard. Hindi ka pa cool. Hindi ka mahirap kausap. Ang dali mong samahan. Ang dali mong magustuhan. Wika niya. At ayun. Mga B, si Johan na mismo yung may sabi. Kaya ito, ang sagot ko. Ikaw lakas ng loob mo. Lakas ng banat mo. Ikaw, anong klaseng ala ka ba? Tanong ko. Napakunot siya ng noo tapos sabi niya, bakit? Sabi ko naman, hindi ka kasi tama sa ulo ko eh. Pero grabe ka sumipa sa puso. Tumawa ulit siya. Tawang kinakalabit yung diaphragm ko pati future plans ko sa buhay. Inosente raw ako pero siya yung traidor. Ngumingiti tapos may damage. Tahimik na ulit kami saglit pero this time yung tahimik na humihingi ng truth serum. Alfred, kung kunwari lang kung halikan kita ngayon, iiwas ka ba? Wika niya. Siyempre kinabahan ako. Parang nag-disconnect yung brain ko. Yung tanong niya parang sinuntok ako. Pero love punch. Hindi ako agad nakaimik. Hindi dahil ayoko, kundi dahil oo. Pero sana hindi na question. Diretso actions na. At ito, tumawa siya sa itsura ko. Grabe ka. Relax. Hypothetical lang. At ito, sabi ko, hypothetical din ang sagot ko. Depende. Depende saan, wika niya. Depende kung mahal mo, wika ko naman. Napatigil siya. Hindi na kami nagbibiruan, hindi na natatawa, hindi umiwas. Tiningnan niya ako. Tapos, parang may sinasagot na tanong na matagal nang tumatakbo sa isip niya. At ito, mahina at may halong bulong. At ang sabi niya, kung oo. Wika niya. At ayun, putik, game over. Lumunok ako. At sabi ko, aba, edi, hindi ako iilag. At ayun, wala nang tunog, wala nang jokes, wala nang kulit. Yung pagitan ng mukha namin parang lumiit na hindi na namin ginagalaw yung paa. At may kaluskos ng dahon pero mas malakas yung tibok ng puso. Alfred, gago, bakit parang slow mo tayo magsalita? Sabay tawa niya bigla. At syempre nadala ako sa tawa na wala intensyon pero hindi yun spark. Huminga siya, huminga din ako, sabay namin sinabi, shot na nga lang ulit. Sabay tawa namin. Kahit minsan ang totoong kilig, kahit hindi minamadali, sinasabayan ng tagay dapat. Pero bago kami uminom, tumingin siya sa akin. At FYI lang Alfred hindi na hypothetical yun next time. Napaubo ako sa hangin. Tapos sabi ko, tangina mo Johan. At ang sagot niya, crush mo naman ako eh. Hindi ako sumagot pero oo.
Kaya ito, shot puno. Puno sa puso. Aminan sa puno. Kung ang gabi na ay teleserye, ito yung episode na may slow zoom sa mata, may background music na nakakakilig at kami nasa plot twist na. Matapos ang threat niyang hindi na hypothetical next time, automatic akong umiiwas sa eye contact ng 0.7 seconds lang kasi bumabalik yung tingin ko sa kanya. Kasalanan ng tutorial ng puso ko. Otolak na si Johan. Tara, lakad tayo. Ayaw niya bigla. Ha? Saan? Wika ako. Basta, may view sa likod. Wika naman niya. Ako naman sumunod agad. Walang tanong, walang reklamo. At sa likod ng bahay sa tapat ng maisan, tahimik, mahangin, at may kilig na parang nagre-rehearsal ng first kiss scene. Umubo kami sa nakausling semento, magkalahating dipa ang pagitan. Too close to be friends pero too far to be lovers. Yan ang distansya namin. Alfred, naniniwala ka ba sa moment? Napaisip ako. Tapos sabi ko, naniniwala ako kung ramdam ko. At sabi naman niya, ramdam mo ba? Hindi niya tinuro yung paligid, tinuro niya ang pagitan namin. Depende. Sabi ko ulit. So, ano naman ngayon? Nakangiti siya agad. Alam niya na yung style ko. Depende kung gising ka bukas. Baka naman lasing ka na naman at confession lang to. Doon siya napatigil. Huminga siya. Hindi yung malalim na pang drama. Yung totoo. Yung walang halong comedy. Alfred, wika niya. At ito, lumapit siya ng konti para ayusin yung pagkakaupo. Pero alam ko may agenda ang universe. Hindi ako lasing ngayon. Tipsy, oo, pero yung sinasabi ko malinaw. Wika niya. Tiningnan niya ako ng diretso. Hindi siya umiwas. Hindi nagbibiro. Hindi tumatawa. Yung tingin na aamin kahit hindi magsalita. At ako, automatic akong napangiti. Johan, sabi ko, kung may bala ka talaga, huwag mo akong paasahin kasi pag ako sumugal, all in ako. Ngumiti siya pabalik, hindi mapang-asar, hindi cute, hindi malambot. Tapos sabi niya, di all in tayo. At ito parang huminto yung hangin, pati kuliglig nagparespeto. Naglapit yung balikat namin, hindi sadya, hindi plinano, pero natural. Walang nagsalita, pero yung katahimikan, mas maingay pa sa salita. Biglang may malakas na sumigaw mula sa inuman. Uy, Alfred! Johan! Sana kayo? Shot na! Napamura kami ng sabay. Timing talaga yung tropa mo. Bulong niya. Ginagawa lang nilang teleserye yung buhay natin. Bulong ko pabalik. Natawa kami tapos sabay tumayo pero bago kami humakbang pabalik, nilapit niya yung mukha niya sa akin hindi para humalik, kundi para bumulong lang sa tenga ko. At ang sabi niya, Alfred, hindi ako aatras. At bago pa ako makasagot, naglakad na siya pabalik habang nakapamulsa. Parang action star na naglagay ng plot twist. Iniwan niya akong nakahawak sa sariling dibdib. Dahil oo, tama nga siya. Hindi na kami naglalaro. Hindi na kami nagbibiruan. Hindi na kami hypothetical. Balak na to at seryoso na. Pagbalik namin sa inuman, iba na ang tempo. Hindi na maingay ang tawa, maingay na yung dibdib.
Hindi namin kailangan magsalita para malaman ng isa't isa na may nagbago na. Tagal nyo ah. Sambit ng pinsan ko sabay tingin sa aming dalawa na parang detective. Mahangin kasi sa likod eh. Casual kong sagot. Mahangin ba o na in love? Singit ng tropa niyang si Jello sabay ngisi. Biglang sabay kaming umubo ni Johan. Tapos sabay ding umiwas ng tingin. Parang halata yata kami. Halatang halata. At eto, round 2 ng tagay, pero yung iba ang effect. Nung una para sumaya, ngayon para kumalma ang puso. Katabi ko na si Johan sa bangko. Dikit pero hindi OA. Yung tipo na accidental touching pero sinadyang hindi inaalis. Pag inaabot ko yung pulutan, nagdidikit yung braso namin. Pag nagaangat siya ng baso, sumasagi yung siko sa akin. Walang sorry, walang bawian. Parang napag-usapan na ng balat namin na sige na, di na tayo magpaplastikan. Alfred, mas pogi ka pala kapag hindi ka nag-overthink. Wika niya habang nakangiti. Napangiti na lang din talaga ako. Sabi ko, mas mabait ka pala kapag hindi ka nanloloko ng hypothetical. Tapos sabi naman niya, ang sarap mo asarin eh. At ang sagot ko, sarap mo ding sapakin eh. At ito, tawa siya, tawa din ako. Pero sa dulo ng tawa, yung mga mata niya, hindi na nangaasar, may sinasabi na at naririnig ko. Biglang may slow music na tumugtog sa speaker. Hindi namin playlist, pero kung si Tadhana, DJ, nice talaga. Hindi kami sumasayaw pero sabay yung mga paa namin na umuugong sa lupa. Sabay ang pag-angat ng baso, sabay ang buntong hininga, sabay ang ngiti. Hindi sinasadya pero sabay. Ininom niyang huling shot tapos tumingin sa akin na parang may final line sa script. Alfred, kung hindi ko sasabihin ngayon, kailan pa? Wika niya at eto, kinabahan ako. Tapos tumapang, tapos kinabahan ulit. Sabi ko, alin ba kasi yun? At eto, ngumiti siya na may konting iling, yung tipong alam niyang obvious na pero sasabihin pa rin. At ang sabi niya, gusto kita. Diretso, malinaw, walang palusot, walang tawa sa dulo. Tahimik yung mundo ko sandali pero hindi blanco. Punong-puno. At eto, huminga ako. Johan. At eto, lumapit ako ng konti. Hindi umatras yung mata ko sa kanya. Gusto rin kita eh. Matagal na. Ngayon ko lang inamin. Wika ako. Walang sound effect, walang dramatic background pero may impact na parang fireworks sa loob ng dibdib. Ngumiti siya. Ngumiti ako. Then pareho kaming natawa na hindi alam kung bakit. Siguro kasi ang saya-saya pala kapag hindi natin natago. At ang sabi niya, sige, last shot. At ang tanong ko, para saan? At ito, tinas niya ang baso. Para sa balak natin na hindi na umatras. Tinaas ko rin yung baso ko at ang sabi ko, at sa pusong hindi na nalilito. At ayun, sabay clink, inom at tawa. At doon sa gabing amoy lambanog, pawis at aminan, nagsimula ang hindi namin tatakbuhan. Kinabukasan masakit ang ulo ko, oo. Pero mas malinaw sa puso ko na oo rin. Nagising ako sa amoy ng kape at realization. Hindi pa naginip ang gusto kita. Hindi rin kathang alak ang gusto rin kita. Totoo at naramdaman ko. At eto, may hangover ng kilig. Paglabas ko ng kwarto, naroon siya sa kusina. Nakasandong puti, gulo ang buhok, hawak ang tasa at hawak din ang buong atensyon ko.
Good morning, sabi niya. Yung boses bagong gising na may lambing na hindi pa nagtututbrush. Good morning din, sagot ko. Tapos ito tahimik. Yung tahimik na hindi awkward. Hindi nag-a-analyze kung paano nagsimula at paano itutuloy. At ang tanong ko, naalala mo kagabi? At itong ngumiti siya sabay lapag ng tasa at bahagyang sumandal sa mesa. Alin? Yung lasing moments o yung umamin ako sa'yo? Wika niya. Ayan, diretso na naman siya. At ang sabi ko, yung umamin ka. Lumapad ang ngiti niya. Tapos sabi niya, naalala ko. Buong buo. At ang sabi ko naman, di panindigan mo. Lumapit siya ng 2 hakbang, hindi sobrang lapit. Saktong lapit na may meaning. At ang sabi niya, kung hindi ko paninindigan, di sana hindi ako ang gumawa ng kape mo. Tumingin ako sa kamay ko. May hawak na akong kape na hindi ko napansin na inabot na pala niya sa akin. Lokong lang love language to Bara ako at paninindigan. At eto natawa ako. Gago ka talaga. Pika ako. Ngumiti siya tapos, crush mo naman ako Pika niya. Hindi na ako tumanggi. Napailing na lang ako sabay sip-sip ng kape. Tama nga, bulong ko. At ang tanong niya, crush pa lang ba? Huminga ako. Tinignan siya ng diretso, walang iwas, walang liko. At ang sabi ko, hindi na. Hindi na crush. Ikaw na. Bigla siyang umatras. Tapos napangiti siya na parang nanalo sa loto. Hindi maingay, hindi OA, yung totoo lang. At sabi niya, Alfred, tayo na. Simple, madali, at tama. At tumango ako. Sabi ko naman, game, basta walang uurong ha. At ang sabi niya, walang uurong, promise. Doon naglapit ng tuluyan ang pagitan. Hindi sa dramatic na halik, kundi sa magkapantay na desisyon. Magkadikit yung balikat namin habang nakatingin sa umuusok na kape. Hindi kailangan ng malaking gesture. Minsan pag-ibig na, yung simpleng pagtayo sa tabi sapat na. Biglang may sumigaw sa labas. Uy, may tagay pa mamaya. Tuloy ba? Sabay kaming lumingon ni Johan tapos sabay na nagkatinginan at sabay na natawa. G, sabi ko. Tapos sabi naman niya, pero this time may label na. At ang sagot ko naman, meron na. Kapag may alak, may balak. Tapos sabay naming sinabi, kapag may tayo, wala nang bawian. Hindi bawat kwento nagsisimula sa mahal kita. Yung amin nagsimula sa tagay, asaran, balak at lakas ng loob. At nauwi sa tayo na. Sige na. Minsan kailangan mo lang uminom para, hindi para malasing kundi para hindi matakot na umamin. Kung ang pag-ibig ay inumin, pinili namin hindi lasapin ng mabilis, kundi tikman hanggang sa maramdaman sa ugat. Hanggang sa mag-init, hanggang sa maglakas ng loob, hanggang sa manindigan. At kung ang alak lumilipas, ang balak nauubos, ang tama nawawala. Hindi kami dun kumakapit. Kumakapit kami sa paggising sa umagang may kape at pangalan ng isa't isa sa labi.
Sa desisyong hindi nadadarang sa hilo, hindi sumusugal ng mulat at malinaw. Dahil may gabing lasing pero may umagang sigurado. At doon kami nagsimula sa tunay na kami. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.